Ngayong episode ay mag-ride tayo sa isa sa pinaka-underrated na probinsya sa Pilipinas. Ang tinagurian na The Forest Heartland of Cagayan Valley, ang Quirino Province. Dito ay nakita namin ang malabukidno na ganda ng landscape, magandang falls, at ang malael nido, malawag nilang ilog. Para masulit ang ride na to is dadaan rin tayo sa ibang attraction tulad ng Pantabangan View Deck sa Nueva Ecija, Millennium Tree sa May Baler, ang Mother Falls ng Baler at marami pang iba. So, sa day 1 ng ating ride, dahil gusto namin masulit yung ride na to is marami tayong mga dadaanan, mga attraction before tayo makarating sa Quirino Province. So, nagsimula kami dito sa BGC. So, dahil nakamotor kami, dumiretso kami sa MacArthur Highway, Plaradel Bypass, at MacArthur Highway ulit hanggang makarating kami sa Pantabangan Road at ang una naming stop is tong Pantabangan View Deck. So, dito sa Nueva Ecija, maraming Pantabangan View Deck. Kung gusto niyo mapuntahan yung may magandang tulay, ang ipin nyo sa maps is itong Pantabangan View Bridge. Then, after nyan, dumiretso kami sa Balete Millennium Tree sa may Baler, Aurora. Then, after namin sa Balete Tree, dumiretso naman kami sa may Mother Falls ng Baler, Aurora o yung tinatawag nilang Ditumabo Falls. At after nyan is nag-overnight muna kami sa Sabang Beach. So guys, galing kami ng BGC, pero nag-start na ako mag-video dito sa Nueva Ecija kasi madilim pa naman. So nag-start ang ride namin is after ng aming shift, which is alas 12 ng madaling araw. Kaya magbubukang liwayway pa lang is nandito na kami sa bandang Gapan City sa Nueva Ecija. Pagpasok pa lang namin ng Pantabangan Road is dumana kami sa gas station para magpa-full tank ulit. So advice ko lang guys, kung dadaanan nyo itong ruta na ito bago kayo umakyat ng Pantabangan is mag-full tank na kayo kasi marami ritong paahon at talagang kakain ng gas ang mga motor. Ito, pag may nakita ko magandang shop.
enjoy talagang dumaan dito sa Pantabangan Road, no? So halos kamukha siya ng Marilaki Highway na mas maraming maahon at napakadami ring twists dito, kaya mag-enjoy kayo dumaan dito sa Pantabangan Road. Papuntang Pantabangan ng View Bridges, papasok na kayo dito sa Barangay Road. So lalabas muna kayo ng Pantabangan Road para makapunta dito sa lugar na ito.
Himalay tayo. Sarap mag-drone dyan eh. So, itong Pantabang Dam is artificial lake lang to. So, ito is ginawa noon pang 1971 at natapos noong 1977. So, kung titingnan nyo yung history, may mga munisipalidad na pinalubog para lang makapag-ipon dito ng tubig at nagsusupply din to ng tubig sa Luzon. Malinaw rin. Ano po yan? Burasit?
Next stop natin is tong Kadiri Trail. So, pagpasok na pa lang ng Aurora Province, isang tourist attraction agad yung bubungad sa which is tong Kadiri Trail dito sa Maria Aurora Province. So, dito mayroon ding napaka-scenic na view. So, hindi na ako nagpalipad ng drone dito kasi umuulan at nakadaan na rin ako dito nung last na Aurora ride ko at nakapagpalipad na rin ako dito na. Ang pagpunta sa Millennium Peak, ang napakalaking Balete Peak is medyo nakakalito. So, kailangan lumiko kayo dito sa Barangay Dome. So, pag nag-maps kayo, iba yung ituturo ng map, which is tuturo kayo sa off-road kung saan hindi basta-basta makakapasok yung motor at yung mga 4 wheels. So, kailangan dito kayo liliko sa may Barangay Dome at huwag nyong susundin yung sasabihin sa inyo ng maps. May dadaanan rin kayong ikli lang naman na off-road papunta doon sa Millennium Drink.
finally, after ng medyo nakakalitong paghahanap, is nakita na rin namin itong Millennium Tree. Ang entrance fee dito sa Millennium Tree is 10 pesos lang per head. So, itong Millennium Tree is isang balete tree na ang tanda is estimate 600 years old na. Isa ito ngayon sa pinakamalaking puno dito sa Pilipinas. Ang tangkad nito is 65 meters at may circumference naman na 15 meters. So, napakalaki ng puno na to. So, andito na nga tayo, no? So, mag-hike tayo ngayon papunta dun sa Mother Falls o yung tinatawag rin na dito Mabo Falls. So, ang entrance dito is 30 pesos at meron ding bayad sa guide which is 300 pesos. So, hindi naman siya ganun kamahal. Ang hike para dito guys is halos 25 minutes at meron siyang mga mababato at mahirap na part pero mostly naman is matag siya. Lino ng tubig.
napaka linaw ng tubig dito guys. So hanga ako sa way ng pagkaka-preserve nila sa lugar na to kahit na medyo meron ng mga structure na tinayo. Napakaganda at napakasinig kahit yung paglalakad pa lang papunta mismo dito sa falls. Pwede maligo dyan? Hindi pwede. Parang sobrang lakas nito, te. Naka-moist, oh. May moist agad. Ang lakas siguro ng paghampas ng ano dyan. Laro si Mother. Ha? Ang laki rin pala. Hindi siguro halata dun sa video, no, pero isa to sa may pinaka powerful na falls na napuntahan ko. Napaka lakas ng pagbagsak ng tubig sa falls na to at mataas-taas din siya, kaya hindi ko na nagawang magpalipad ng drone dahil napakadami ng mist galing dun sa powerful na pag-cascade ng tubig. Edit mo na lang, cut mo na lang. Sige sir, okay na po.